Yo! So, ano? Sige, share ko lang. Whew! So, I read the book of Jonah. Not sure if familiar na kayo sa Bible. Story siya sa Bible. Book of Jonah. Ako nakinig ko na dati yung story ni Jonah na konting briefing sa mga hindi familiar. Inutusan siya ni Lord na pumunta sa Nineveh parang to save them. Ganyan, kasi meron ngang mangyayari. Pero parang hindi kasi siya okay sa Nineveh. Like, tawag dito. Hindi sila okay. Hindi niya gusto yung Nineveh. Siguro yun yung term. Kasi pag ipapalalim pa natin, yung mga understandable terms na lang. And, ang ginawa niya, since ayaw niya nga dun, pumunta siya sa ibang lugar. What place was that? So, instead of going to Nineveh, not sure if I'm pronouncing it right, but it's Nineveh sa book. Pumunta siya sa Tarshish. Tapos yun, para pumunta kasi doon, di ba island siya. So, sasakay ka sa barko. And habang nasa barko siya, since nag-disobey siya sa utos ni Lord, or sa orders niya, ginawa ni Lord, binigyan niya ng bagyo. To the point na galit yung dagat. Ano ba? Alam niyo na alam mo yung malapit na mangyari parang sa Titanic. Ayan, boosh. Yan, tapos parang nagkaroon na ng signs na masisira yung barko. So, itong mga tao, yung mga kasama niya doon, na nakasakay, nagtapon sila ng gamit. Magpagaan tayo. Tapon niyo yan, hindi naman mahalaga yan, ganyan. Hey, don't do that! Tapos yun, na habang nagpapanik yung mga people, si Jonah natutulog. So, parang pinuntahan siya ng captain ba yun? Not sure if it is a captain. Pinuntahan siya doon. Parang, seriously, natutulog ka? Nakikita mo ba yung nangyayari sa atin? So, ayan. Sabi niya, parang yung nagpapanik lahat, tapos nandun siya sa pinaka-ilalim somewhere, yung parang hindi mo, kasi may layer sa barko na pag nandun ka sa pwesto niya, parang hindi mo masyadong maramdaman yung alon, ganyan. Yung parang nandun ka sa relax na part. Is it the inside part of the barko? But yeah, the point is, hindi siya nagpapanik when everyone is panicking na nga. Ano ba? What's happening? There. Sorry. Tapos, parang syempre may mga lord sila ng panahon na yun. Tawag ka sa God mo, ganyan. Anong nangyayari? Tapos, meron silang ginawa parang tinuro doon kung sino yung, ano yung specific term? Yung, pag pumunta to sa'yo, ikaw yung dahilan kung bakit nagagalit yung Lord, kaya niya ginugulo yung Tapos pumunta siya kay Jonah. So, tinanong siya ng mga tao, sino ka, saan ka galing, sino yung Diyos na pinapaniwalaan mo? So, siya naman, si Jonah, Hebrew ako, may takot ako sa Panginoon. Tapos, inamin niya na hindi ako sinunod na order ni Lord, kaya nagagalit siya sa akin. Ibaba niya na lang ako para tumigil na yung pinagkadaanan niya. So, sila, trinay nilang pumunta sa dry land, like sa isla, something like that, para hindi sa gitna ng dagat. Pero, hindi pa rin talaga sila makapunta, galit na galit talaga yung dagat. So, nag-pray sila. Anong gagawin? Ang ending, tinapon na lang nila si Jonah sa gitna ng dagat. Tapos sa gitna ng dagat, kinain siya ng malaking isda. Andun lang si Jonah sa loob ng isda. Ito yung sikat na story
Nagstay si Jonah sa loob ng isda for 3 days and 3 nights. Tapos doon nagpe-pray lang siya. Kasi syempre, ang hirap nun. So, makapapray ka talaga. Yun talaga yung mga tayo eh. Kung kailan mahirap, saka magpe-pray. Pero anyways, totoo naman. After niya mag-pray, nagsabi siya na, Lord, susundin ko na yung sinabi mo sa akin. Buhayin mo lang ako. Ganyan. So, binigyan siya ng chance si Lord. Niluwa siya nung isda sa Thailand. Tapos doon, sinunod niya na yung sinabi niya, pumunta siya sa Nineveh. I'm not sure if I'm pronouncing it right, so disregard please. Nineveh. Pumunta siya doon. Tapos, ano siya, ginawa niya yung mission niya doon. Yung mission na binigay sa kanya ni Lord. Hanggang sa yung king, yung hari, nagpaka-humble siya. Nagsuot siya ng sako. Kasi ganun sila magano eh. Parang, ano tawag dito? Ayun na ba tawag doon? Fasting something. Yun, ganun sila. Hindi sila kumain, hindi sila ganyan-ganyan. Nag-declare sila na gagawin namin tong pag-ayuno para mag-celebrate kay Lord, ganyan. Tapos, in-inspire sila ni Lord dun sa pahamak na mangyayari sa kanila. Ngayon, nagtampo si Jonah. Kasi nga, di ba nga may ano siya, hindi niya gusto tong lugar na to. Like, Lord, parang ang unfair mo naman, kaya nga ayoko pumunta dito kasi alam kong napakabuti mo, alam kong aayusin mo to. Which is parang, feeling ko hindi naman nila deserve. Like, hindi nga sila okay eh. Baka nga masasamang tao yung mga yun kaya hindi gusto ni Jonah. So, ginawa niya, nagtayo siya ng booth dun sa labas ng lugar. Sa labas ng city ba tawag dun? City na yun. Tapos, babantayan niya lang kung paano kikilos si Lord sa lugar na yun. Tapos, boot lang siya eh. So, naiinitan pa rin siya. So, ang ginawa ni Lord, nag-appoint siya ng isang halaman na magko-cover sa kanya para hindi siya maiinitan. So, sobrang grateful si Jonah dun sa halaman na yun. Napamahal siya doon, ganyan, everything. Pero, pagsapit ng gabi, nag-appoint naman si Lord ng uod ba yung term? Uod para patayin yung halaman. So, the next day, wala nang shade. Hindi na siya nahaharangan ng ng halaman dun sa mainit na shade. Pero syempre, nandun siya sa malayo eh. So, wala siyang ibang choice kundi tiisin yung init. Kasi, papakamartir siya. Parang, Lord, patayin mo na lang kaya ako. Ganyan. Kasi sobrang init noon. Tapos parang walang shade kasi nawala na nga yung halaman. So parang naawa siya dun sa halaman. Bakit siya namatay? Lord, ba't mo siya pinalanta, ganyan? Tanong siya ng tanong. So parang napasabi si Lord, naawa ka sa halaman? Hindi naman ikaw yung nag-alaga dyan. Hindi naman ikaw yung nag-nurture dyan. Hindi naman ikaw yung nagtanim dyan. Pero naawa ka sa halaman. Because it's a natural thing, di ba? Kahit hindi mo alam yung past ng halaman na yan, once na nag-glorify ka niya, natulungan ka niya sa shade, na naharangin niya yung matinding araw na bigyan ka niya ng shade, kahit saglit na panahon lang, ma-attach ka doon sa halaman. And that's how the Lord is to the people of Nineveh with 120,000 people. That day na, sige, I'm not the best person to share this story kasi hindi ko alam kung ano yung background ng Nineveh. I'm just gonna assume na hindi talaga sila okay to the point na ayawan sila ni Jonah. Don't take my words. Basta, yun nga. Kahit gaano ka pa kasama, ilagay na lang natin sa tao, kahit gaano pa ako kasama, kahit gaano ka ma-pride, kahit gaano ka easily angered, kaya akong patawarin, Lord. Hanapin natin. Na-close ko eh. So, was the book of Jonah. kahit
gaano ka pa karumi sa paningin ng ibang tao, kahit gaano ka pa makasalanan, as long as kaya mong ibaba yung pride mo over the Lord, as long as kaya mong maglaan ng panahon, tulad nung time na sinurrender nung hari lahat, nagsutyo ng sako, hindi sila kumain, hindi sila uminom, nag-worship sila sa Lord in a way. As long as pinakita mo yung sincerity mo sa isang tao, the Lord will show mercy on you. 451. Let me read you the exact place kasi mas maganda yung mismong salita kumpara sa sasabihin ko yun. Gusto ko tong term na to yung sinabihan ni Lord si Jonah. Do you do well to be angry? Do you do well to be angry? Tapos, asan na yun? You pity the plant for which you did not labor, nor did you make it grow, which came into being in a night and perished in a night. And should I not pity Nineveh, that great city in which there are more than 120,000 persons who do not know their right hand from their left, and also much cattle. Kaya patawarin ni Lord kasi hindi naman nila alam kung ano yung ginagawa nila eh. Hindi ko rin naman alam yung ginagawa ko before ako lumapit sa kanya. Or maybe I did, but not enough knowledge to pursue the righteousness. So, every is, kahit gaano pa yun kabigat, the Lord will show mercy on you. There's a phrase here pa. Dun sa part na, the people of Nineveh repent. Nagrepent yung mga people sa Nineveh. At hindi yun nagustuhan ni Jonah. Sabi niya, "Oh Lord, is not this what I said when I was yet in my country?" Diba Lord, ito yung sinabi ko sa'yo na nasa country pa, na nandun pa ako sa bansa ko. That is why I made haste to flee to Tarshish, for I knew that you are a gracious God and merciful, slow to anger, and abounding in steadfast love, and relenting from disaster. Therefore, now, O Lord, please take my life from me, for it is better for me to die than to live. Sa madaling salita, Lord, ayoko sundin yung utos mo kasi alam kong mabuti ka eh. Alam kong papatawarin mo sila. Alam kong ganyan-ganyan. Pero hindi ako agree eh. May mga moments tayong ganun, di ba? Like, minsan parang ayoko ipag-pray yung isang tao na nakagawa sa akin ng masama kasi alam kong papatawarin siya ni Lord. Kasi, si Lord yan eh. Minsan, ayokong ipag-pray na maging maayos yung buhay ng isang tao na nakagawa sa akin ng masama, nakasakit sa akin, or patuloy na gumagawa sa akin ng masama, or patuloy na nananakit sa akin. Kasi, nananalo yung anger. Kasi, yun nga, alam naman natin na pag pinag-pray mo yung isang tao, mapapatawa yun ni Lord. Tulad na kung kahit gaano ka pa makasalanan, pag nag-pray ka, kayang-kaya kang patawarin ni Lord kasi ang gusto lang naman niya is lumapit ka, sabihin mo sa kanya lahat. Ay, actually, kahit hindi lahat. Basta lumapit ka, tumawag ka sa kanya. Alam niya na yun. So, may mga moments talaga na gano'n, no, ang selfish natin. Nilalagay natin yung batas sa sarili nating emosyon, sa sarili nating pag-iisip. And minsan nakakalimutan natin na tao din naman tayo.
May mga pagkukulang din tayo, may mga shortcomings din tayo. Pero, hindi naman tayo tinignan ni Lord in a way na tinitingnan natin yung other people. So, deserve din nila yung whatever it is na kaya pang ibigay ni Lord. Deserve din nila yung repentance, yung forgiveness, yung mercy ni Lord. So, ayun nga, ang sabi nga sa utos, diba? Love your enemy. Apakabigat nun. Napakahirap nun, to be specific. But I'm trying my best. I'm trying my best talaga na pag nakakaramdam ako na may galit sa akin ng tao na to, sige, pagpipray kita. Kahit gano'n kabigat sa akin na, Lord, parang hindi ko pa siya kaya patawarin kasi up to until now, masakit pa dun eh. Pero sige, Lord, pagpipray ko siya kasi yun yung utos mo. Pero, parang mali pa rin. Parang mali pa rin yung intention na gagawin ko lang ba ito kasi yun yung utos mo. So, God gave me this story right now. Why am I crying? So, God gave me this story right now. Kasi, mali yung puso ko. Kasi, this season talaga, sa nung mga nakaraan, dumaan ako sa season ng faith. Grabe, sobrang tines yung faith ko. And then, God, na-overcome ko siya. Grabe na ako magtiwala kay Lord ngayon. Dumaan din ako sa season ng healing, season ng pagiging broken-hearted, kung paano kailangan ko lang talaga i-surrender kay Lord lahat para maging okay. And then ngayon nasa season ako na ang pinagpipray ko talaga kay Lord is, Lord, correct me, instruct me, direct my life. May alam kong, hindi ko nakikita personally, pero Lord, nakikita mo. So, kung may mali pa akong ginagawa, Lord, correct me. And yun na, every time na pinagpipray ko yung mga tao na hindi naging ganun ka-okay sa akin, parang minsan hindi pa rin okay yung intentions ko. May times na okay, pero madalas hindi pa rin. Siguro maybe I don't fully understand why we have to love our enemy. And then, God gave us this book. God gave me this lesson na, yun nga, paanong hindi mo papatawarin yung isang bagay, yung isang tao na nakagawa sa'yo ng mali, kayong kayang-kaya ka ni Lord patawarin sa lahat, kahit gaano pa ka-grave yung pagkakamali mo. I have a lot of sins, napaka-grave. Most of the time nga, nasisira ako yung nasa 10 commandments eh. Hindi naman okay naman sa most of the time, pero may mga times talaga na alam mo naman yung tama at mali, pero pipiliin mo pa rin yung mali kasi hindi ka masaya. Yun yung tempting, ito yung makakapagpasaya sa akin ngayon, ito yung gagawin ko. Overeating, I do overeating. Actually, stress eating siya. Sisisihin ko yung stress. Hindi. Pero yun nga. I have a sin of overeating talaga. And I'm working on it, syempre. I'm training my body na kainin lang kung ano yung kailangan ng katawan ko. So, naliligaw. So, yun nga, ang tinuturo talaga sa akin ni Lord right now. Ang natutunan ko talaga right now is yung pagmamahal kasi talaga. Nagro-root siya kay Lord. Hindi mo talaga maiibigay yung pagmamahal kung hindi naman siya nanggaling kay Lord. Magiging, ano yun? Ito yung sabi, so ito yung gagawin ko. Parang ganun lang. Parang, ito yung inutos sa akin, so ito yung gagawin ko. Parang half-hearted mo lang gagawin isang bagay. Pag hindi naman talaga nanggaling sa Lord. Kasi, sabi kasi ng mama ko, mag-aaral ako eh. Hindi, i-compare mo yung, sabi kasi ng mama ko, mag-aaral ako, so nag-aaral ako sa gusto ko talaga mag-aaral, kaya nag-aaral ako ng mabuti. Same yung ginagawa niya, pero may magkakaiba pa rin, diba? Dito may puso talaga, dito talaga may passion, nandito yung mga ginagawa mo. Tapos dito nararamdaman mo yung bigat na after mo mag-pray na, Lord, patawarin mo sila kasi hindi nila alam yung kanilang ginagawa, na pasayahin mo sila para
maging kontento na sila sa buhay nila. Hindi na nila pakialaman yung sa akin. Pag nag-pray ako ng gano'n, nakapasabi ko na, Lord, pero wag sobrang saya. Kasi hindi nila deserve yun. Napapaganan pa rin ako, pero who am I to judge? Who am I to, um, who am I to say? Who am I to limit what they deserve? Hindi naman ako, yun ang term na sinabi ni Lord eh. Where's that part? Sana yun? Do you do well to be angry? Okay, I have my own fear of sins. I have my own fair share of mistakes. And the Lord forgives me. So who am I to limit what the Lord can do to other people? Who am I to say na hindi nila deserve yun? Who am I to declare na ito lang yung pwede sa kanila when God gave me everything? So, it's gonna be an extension of His love na dahil nararamdaman ko yung forgiveness, dahil nararanasan ko yung forgiveness kay Lord, gusto ko siya i-share, gusto ko siya ipamahagi sa ibang tao. Dahil pinatawad ako ni Lord, kaya ko magpatawad. Dahil binibigyan ako ng abundance ni Lord, kaya ko rin magbigay sa iba. Kaya ko rin magbigay ng abundance sa iba. Because God loves me, kaya ko rin mahalin yung iba, no matter who they are. No matter I love them or I hate them, doesn't matter. God loves me, I'm gonna love you. Why am I doing this? Kasi alam ko na. Kaya talaga ako nag-video kapag meron akong mabigat na natututunan. Na talagang lumalatak sa akin. Kasi we will fully understand something if you have the opportunity to share it. Parang pag nagre-review ka, mas matatanda mo isang bagay kapag itinuturo mo siya sa iba. Kasi pinag-iisipan mo siya ng paano ko to gagawin madali, paano ko to gagawin understandable. That's why I am doing this video thing. I'm not sure if anyone will watch this. I'm not even sure if I'm gonna release it to someone. Pero, if God prompted me to do it, so why not? Tapon na natin yung hiya na yan. Joke lang. When the time is right talaga, mawala din tong hiya ko na to. Pero Lord, give me confidence talaga. Pero na-overcome natin yung season of broken, yung pag-load sa Lord, pag-surrender. Season of surrender. Na-overcome natin yung season of surrender. Na-overcome natin yung season of faith. Ma-overcome na natin ang season of correction. Kasi nararamdaman ko, malapit na tayo doon. Marami na talagang kinurek sa akin si Lord. Sobrang dami nang kinurek sa akin ni Lord to the point na ang gaan na ng pakiramdam ko. Yung mga bagay na hindi ko alam na mali pala, pinarealize niya muna sa akin kung bakit siya mali. At tinulungan niya ako kung paano siya itatama. So, I'm still on the process, pero I'm learning on it na. So, kaya ko na siyang dalhin kahit tapos na tayo sa season na yun. So, season of surrender. Natutunan ko na kung bakit tayo dapat mag-surrender. Season of faith. Natutunan ko na kung bakit dapat may faith. Ano yung kahalagahan, ano yung benefits ng faith sa buhay natin. Binigyan niya talaga ako ng deep understanding dito. And proven and tested so much na talagang kahit may mustard seed of faith ka lang, pag inutusan mo yung bundok na lumipat ka doon, mangyayari. Kasi may something na sobrang imposible. Pinag-pray ko lang siya ng pinag-pray, niload ko siya sa Lord. Nangyari. Hindi ko na nga ma-phantom paano nangyari yun. Like, kung i-analyze ko pa, hindi ko talaga maisip na posible yun. Si Lord talaga yung gagawa ng action. As long as pag-pray mo siya, ilapit mo siya si Lord. Sa Lord, siya na yung gagawa ng paraan. Siya na yung bahala. Isang utos niya lang yan. Yung puno, yung halaman nga, saka yung uod, kaya yung utusan eh. Tao pa kaya? So, yun. Tapos na tayo sa season of faith. Konting brief na rin siguro sa season of surrender. Kasi, hindi naman talaga natin kaya nang wala si Lord. Like, come to think of it, tao lang tayo. I-compare mo yung existence natin sa existence niya. Wala pa tayo sa 0.00001%. Wala pa talaga. So, kung hindi natin kaya,
eh di wag ibigay natin sa Lord kasi kaya niya yan. Very, very basic lang yun sa kanya. Hindi ko talaga kaya mag-move on. Like, 4 years, really? Hindi lang siya yung basta-basta 4 years na MM relasyon na. Kasi talagang umikot sa kanya yung buhay ko. Like, when I cry with him. When I'm happy, I laugh with him. I'm happy with him. Parang every emotions ko talaga dependent na sa kanya. So, parang ang hirap talaga umusad. Like, all the things I've done, even may mama nga eh. Sa mama ko, siya talaga yung pinakamabigat na challenge sa buhay ko. And, he handles that. Iniwan ko na sa kay ex ko yan siya. So, nung time na binalik sa akin yung problem, sobrang nag-crush na naman yung mundo ng tao na to. Lagi na naman umiiyak ang person na to. So what I did is I surrendered it to God. Sinurrender ko lahat kay Lord. Lord, wala akong kakayahan. Iniisip ko na siya ng maraming beses. Plinano ko siya, ganyan ko. Nag-prepare ako ng ganito-ganyan. Pero, hindi ko talaga kaya, Lord eh. Kahit anong isip ko talaga kaya. So, I'm just surrendering it all to you kasi ikaw naman yung Lord, ikaw naman yung may kakayahan. So, bakit ko pa itirisin yung utak ko just to make a way kung wala nga, kung hindi nga abot ng imagination ko, kung hindi ka abot ng wisdom or kakayahan ko. So, surrender ko kay Lord. Siya na yung gumawa ng paraan. And, yes, nakausad na tayo doon. Kung hinayaan ko lang siya sa akin, walang nangyari. So, thank God I did. So, I did surrender. Also, this relationship, talagang, hindi ko pa siya na-fully surrender. Like, may times pa rin talaga na pinagdadasal ko pa rin siya. May mga moments pa rin talaga na napapaisip pa rin ako, Lord, ginagawa mo lang ba to correct us? And then, have us meet in the future pag tama na yung path na tinitake namin. Hindi ko pa rin talaga siya fully surrendered. So, I'm still in the process of that. Oo, naunawaan ko na on why we surrender things. Pero, nandun pa rin ako sa process na ninanamnam ko pa siguro. Para mas mapiga ko pa lahat ng lessons na makukuha ko sa experience na yon. Still on the process, but I'm not gonna do anything na magkakos sa akin ng sin. Like, kukunin ko lang talaga yung mga pwede ko pang matutunan. Pero, sabi ko nga sa Lord, pag tama na yung oras, pag binigay niya na ako na sign na, I need to let go na talaga. Booms. Pero kasi, napaasa pa rin ako ni Lord eh. Nag-pray nga ako one time. Sabi ko, Lord, parang ganyan-ganyan. Parang nafe-feel ko na hindi siya okay. Siya. So, pinag-pray ko siya. Open ako na. May ADHD siguro ako. Saan napunta yung kwento ko, nasa spoke of John lang ako. Okay lang, wala namang manonood. Anyways, yun nga, ako. Tapos yun, binigyan niya ako ng marriage verse. I call it marriage verse kasi sa kasal ko talaga siya unang nakinig at paulit-ulit na nakinig. Pero baka naman mali yung understanding ko. Pero two is better one talaga yung pinaka-cool point ng verse na yun. So, Lord, saan ba talaga lulugar ang person na to? Like, saan mo ba ako dalahin? Hindi ko na alam. Pero, again, wala tayong gagawin. Surrender talaga kay Lord. Hindi pa fully. To be honest, magiging totoo sa sarili ko. May mga times pa rin, may mga particles pa rin sa katawan ko, sa isip ko na kumakapit pa rin. Pero, I'm not gonna do anything. I'm just gonna let it go. I'm just gonna let things happen. Sabi nga ni Lord, be still. Siya na yung bahala. So, magiging honest ako sa sarili ko. I still love Him. But I'm not gonna do anything. I'm just gonna pray for Him na maging okay siya. Kasi ganoon naman yung love, diba? You just want the best for that person. Because again, love that we give to others are the extension of His love to us. So, binibigyan ako ni Lord ng mapagpatawad na puso, no matter how heartbreaking that experience was. Kaya ko magpatawad kasi God forgave me.
No matter how hard that season was, I can move forward. I can go on with my life. Dito sa Book of Jonah, kaya ko nang ipag-pray wholeheartedly na maging masaya siya. Kahit hindi sa akin. Gusto ko lang maging masaya siya. Kasi, sino bang hindi gusto yung maging masaya? Saka, that relationship, that was for two people, hindi lang sa akin. So, kung may struggles ako, for sure may struggles din siya. Hindi na natin titimbangin kung sino yung mas mabigat. Pero, I'm sure he did. So, I pray na makausa din siya. And I pray na he do it correctly, righteously. And I pray na, Lord, bigyan mo talaga siya ng mga tao. Bigyan mo talaga siya ng mga tao na mag-guide sa kanya sa tamang landas. Hindi na para sa akin, Lord. Hindi na para sa akin. Not for my selfish wants, not for my selfish needs, not for my selfish ways. Wholeheartedly, Lord, talagang deserve niya rin yun bilang anak mo. Yung magkaroon ng opportunity na mas mapalalim pa yung relasyon sa'yo. Kasi life is so much better kapag may relationship tayo kay Lord. Life is so much easier kapag kinikilala natin si Lord bilang Lord sa buhay natin. So I pray that we'll meet you. Again, hindi para sa akin. But because hindi naman talaga ako yung magde-decide kung saan yung limit ng isang tao. It's God. Ang pwede lang natin magawa is pagdasal kay Lord at sumunod sa mga utos ni Lord. Tulad ng utos ni Lord kay Jonah na magtaka dito. Kaya minsan kahit mabigat sa loob, piliin natin intindihin kung ano yung will ni Lord na hindi naman siya magpapagawa sa atin ng hindi makakabuti. Hindi makakabuti para sa atin, hindi makakabuti para sa iba. Palagi niyang hinahangad yung the best. So, kung bakit napunta yung topic sa kanya ay hindi ko alam. Pero going back, season of surrender, season of faith, season of corrections. Say, Proverbs, hindi ko na maalala. Pero something Proverbs yun eh. Ito. Nasa devotions ko pala. Proverbs 15. Do you see how many pages of correction that was? Maliliit pa yung sulat ko yan, ha? Ano ba kung gaano kasakit yung ino-open kong wounds habang nagpapakorek ako sa Lord? Season talaga. Ang dami talagang na-open na wounds. And continuously, outside those verses, marami pa rin talaga siyang bagay na ini-enlighten sa akin na medyo talihis tayo dyan talihis. Medyo lihis yan sa orders ko. Mga ganong bagay. Marami pa rin talaga. And I'm happy. I'm grateful. I'm glad. Kasi that fact na kinokorek niya ako means he wants me. Diba? Kasi kung wala naman siyang paka sa akin, bahala ka dyan. Pakialam ko sa'yo, gumawa ka ng mali, maligaw ka ng landas, wala na akong pake sa'yo. Parang ganun yung sinasabi nila. Pero, yun na. Hindi niya naman ako bibigyan ng mabibigat na teachings kung hindi talaga tama yung hindi talaga niya ako love. And ito po yung mabigat yung pinag-pray ko rin to. Kasi ano yung simula nung nag-ano ko sa Lord, parang ang dami ko talagang pinag-pray kay Lord, yung wisdom. Binibigyan niya ako ng wisdom. Nagugulat na lang talaga ako sa kung paano. Kaya bago-bago ko dito sa service sa church. Kaya bago-bago ko dito. Pero bakit parang natural na lang yung pag-unawa. Alam mo yun. Like, hindi na siya mabigat na bagay. Hindi ko na siya kailangan
Hindi ko na kailangan mag-research ng bongga, hindi ko na kailangan mag-follow up questions to understand. Pag narinig ko yung isang bagay, naiintindihan ko talaga, na-enlighten talaga ako. Again, hindi ko sinasabi na ako yun. Pero God is blessing me with the gift of wisdom. So, sama niyo yun sa prayer list niyo. Talaga, hindi naman ako matalino na tao. Talagang pinagpapala lang talaga. Kasi tama yung pinag-pray natin. Diba? Tapos, yung humble heart. Kaya Ate Joy ko ito natutunan eh. Minsan talaga umiiral yung pride ng isang tao. Ako, pride talaga ako na tao. Yun ako ngayon. Talaga naman ang hirap-hirap naman kasi talaga ng buhay. Tapos kinaya ko. So parang nagkakaroon talaga ako ng pride over that. Pero yun nga, na-recognize ko rin talaga. Pina-recognize din talaga sa akin ni Lord na mali, hindi tama, hindi maganda. Huwag mo na uulitin yan. So, sabi niya, kung wala ba ako, kaya mo ba? Parang every time na iisip ko na, ay, galing ko, kinaya ko yun. Mareremind ako na kung wala si Lord, kaya ko ba? So, sa Lord lahat ng papuri at pagsamba. Kasi, to God be all the glory. Siya talaga yung dapat kauna-unahan nag-glorify sa buhay ko. Kasi hindi ko naman talaga kaya. Wala naman talaga ako kung wala siya. Sabi nga sa kanta, wala ako kung wala ka. Kailangan ko ang iyong pagsama. Di pa ako nainom ng water, so dehydrated yung boses ko. Saka yun pa. Yun pa talaga. Pinag-pray ko rin to kay Lord. Eh, syempre, parang nakikita mo, si Ate J, ang ganda ng boses, ang galing ng boses. Parang, sarap umawit si Lord nang may ganyang, tono. Like, parang, pag nakikinig mo na maganda yung boses mo, maganda yung tono, parang gusto mong ulit-ulitin. So, parang, hindi ka mahihiya kay Lord na, Lord, pasensya ka na, ito lang yung kaya ng boses ko. Parang makakapag-all-in ka kasi, Lord, nakikinig mo ba? Ang ganda ng awit ko for you. Parang ganon. So, pinag-pray ko siya, Lord, imposible to sa akin, pero I hope nabigyan mo ako ng magandang boses. I don't know how that happened, pero nagulat na lang ako. Mahilig kasi ako mag-record ng boses ko. Hindi pa ako magaling kumanta. Actually, hindi ko pa siya pinag-pray. Hindi ko pa siya pinag-pray na gumaling ako kumanta. Pinag-pray ko lang talaga is bigyan niya ako ng magandang boses. And I've been hearing a lot of improvements in my voice. Siguro hindi nyo nare-recognize kasi baka hindi nyo nakinig yung boses keke talaga ako. Boses gigi talaga ako. Pero sobrang nag-improve yung voice ko. God's miracle talaga. Tapos, marami pang improvements ang kailangan sa buhay. Pero, this story talaga leaves a deep mark in my heart. Kasi, lagi ko na siya nakikinig. Tapos, out of nowhere, nagpipray ako sa, ano yung kailangan ko pang matutunan. Ano po yung kailangan ko matutunan, Lord? Show me, using your words. And then, there it is, the book of Jonah. Na akala mo, alam mo na lahat. Akala mo, porket nakinig mo na yung story, alam mo na kung ano yung nangyari. But so much better pa rin talaga kapag binasa. Kasi, may mga lessons na para sa iba. May mga lessons na para sa'yo. Kasi the Lord is very intentional. Hindi niya ibibigay sa'yo isang bagay na hindi para sa'yo. Lahat na pumupunta sa buhay mo, lahat na dumadating, lahat ng umaalis. He designed it for you. He's very, 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 very intentional. Maraming beses ko na narinig tong story na to. Like, 4? Enough to fully understand the context of the mismong nangyari ba na yun nga, kahit hindi ko pa siya nababasa, kayang-kaya ko siya ikwento. But that last part was the important part for me, na nandun yung lessons para sa akin. Alam ko yung nangyari kay Jonah, nakapulot ako ng lessons dun na mahirap talaga yung buhay
kapag pinipili mo lumakad against sa utos ng Lord or sa calling sa'yo ng Panginoon. Sa ini-instruct ka niya sa isang bagay tapos tatalis ka, pahirap talaga ng pahirap. Magsisend talaga siya ng bagyo, magsisend talaga siya everything. Marami talaga siyang gagamitin para lang lagay ka sa tamang landas. Kasi He has plans for you. Marami siyang pinaplano, marami siyang gustong mangyari para sa'yo. So, open your books, guys. Huwag tayong mag-rely sa kwento ng iba. Basahin natin. Kasi, meron talagang message na Holy Spirit yung makakapagbigay sa'yo. If you have the heart to understand, to seek. So, always ask God. Always have Him check your heart. Have Him check your actions na baka may mga pagkukulang ka pa. Baka may mga mali ka pang ginagawa. I think one thing worth mentioning din is yung pinagpipray ko rin sa Lord. Ang dami ko pinagpipray sa Lord. Siyempre, tinatrack ko yung mga pinipray ko para kapag nangyari na, kaya-kaya ko i-flex. Yung every time na may gagawin ako na service, ushering, evangelism, follow-up, assist sa'yo, mag-share lang sa mga people, somewhere, ganyan. Anything na may kinalaman sa pag-serve sa Lord. Pinagpipray ko talaga na, Lord, bago ko gawin to, please clear my heart, search my heart, correct my intentions. Huwag mo pong hayaan na mabahiran yung motibo ko. Kasi, yun nga, diba, lagi naman natin sinasabi na gusto natin mag-serve sa Lord kasi it's gonna be an extension of the blessings we receive na, Lord, sobra mo akong binibless. So, in a way, gusto ko magbalik by serving you. And by serving you, Lord, I pray na hindi mahaluan yung intentions ko, Lord, na hindi mabahiran ng dumi yung intentions ko, yung motibo ko. Na, Lord, purely ginagawa ko to because I love you. Because I want to gather more souls to you, closer to you. Gusto ko magdala ng mga ganyan-ganyan pa towards you. These are things na I wanted to do for you, Lord. Don't let anything stir up my intentions. Ayokong makaramdam na self-reliance, na kaya ko na to. No, Lord, palagi ko pa rin sana maalala na ginagawa ko to for you, ginagawa ko to with you, at kakayanin ko to because of you. Na hindi ako magkaroon ng pride, kasi again, I'm nothing without you. Wala akong kayang gawin if hindi mo kalooban, it's not within your will, na hindi ko siya ginagawa para magpapansin. Doon ako nasasaktan. Rinig pa rin ako ng mga terms na papansin. Pero di ba nga sabi ni Lord, whatever you do, do it with all your heart. Parang ganun. Sorry. Di talaga magaling ang otak ng tao na to. Di talaga ako magaling mag-memorize. Kaya ko maintindihan. So, ang message na lang talaga nun is, kung may gagawin kayo, bigay mo yung best mo. Kasi yun nga, diba? Hindi mo siya ginagawa dahil utos lang. Ginagawa mo siya kasi yun yung gusto mong gawin. So, give your best. And I'm sad kasi some people take that as an act of pagpapapansin, an act of pagiging bida-bida, an act of being sip-sip. But no, ask the Lord to search your mind then. Ginagawa ko yun because that's what I feel is right. Pag pumunta ako sa isang bahay, if inagaw ko yung mga gagawin, nagtulong ako mag-serve,
nagtulong ako sa pagluluto, naghugas ako ng pinggan, hindi ako nagpapapansin, hindi ako nagbibida-bida, hindi ako nagsisipsip. It is the right thing to do. Because inoferan na tayo ng place to stay, inoferan na tayo ng ganyan-ganyan. What? Anong masama sa bawasan mo yung bigat na dinadala nila? Imbes na hayaan pa natin sila na maghugas ng pinggan after they feed us, or after they provide something for us, like the place, yung bahay nila, ganyan, inoffer nila yung bahay nila, welcome nila tayo. Anong masama kung magbalik tayo sa kanila? Anong masama kung tumulong tayo kahit sa mga maliliit na bagay? Anong masama sa pagiging proactive? Anong masama dun? And, this, sa work, anong masama kung pag may nakita akong something na may important, urgent, i-share ko sa GC. What if proactive ko na siyang gawin? Because I know na kung kailangan ko siya sa work because it's important, really urgent. Anong masama kung i-share ko din siya sa GC? Anong masama kung may pinapagawa sa atin na bagay? Tumulong ako in a way na makakabawas na dun sa gagawa. Kung kaya mo naman, anong masama doon? Why do you always have to find bad things in the good things? Hindi lahat ng tao ginagawa yung isang bagay to gain something. Me personally, ginagawa ko yung isang bagay because I receive something. Ginagawa ko siya because it's an extension of God's love, of God's blessings. Nagbabalik ako. I'm not doing things to gain something. I'm doing things because I receive something. I'm extending the help. I'm extending the love. Because that's what life is all about. We receive love, we give love. May hinuli yung pusa ko. Lord. Paano to siya? Wait lang, kahinaan ko to. Dali, guys, kaya niyo yan. Ano ba naman yan? Pag ako humuli dyan. Ads lang po yun, ads. Siguro, I'm just assuming this. Siguro, some people might really still consider me as papansin or bida-bida. Lideran. Ang laki talaga ng impact mo sa puso ko. Kasi I was misunderstood, hindi dahil totoo. Pero ang sakit kasi ma-misunderstood, diba? Especially when your heart is, yun nga, gusto mo lang naman talaga gawin yung akala. Sa tingin mo tama. And then people take it the wrong way. So, bigat sa heart. Lalo na pag nanggaling siya sa tao na nagmamatter talaga sa'yo. Or maybe hindi siya ganun sa akin. Hindi sila ganun sa akin. Pero ganun ako sa kanila, yun yung mahalaga. I'm still hurt. Pero I already learned the lessons naman na hindi naman talaga mahalaga yung sasabihin nila. Kasi dapat sa Lord tayo nakatingin. Kasi nga, we're not trying to please them naman. I'm not doing this for them naman. I'm doing this to glorify the Lord. I'm doing what I'm doing to please Him. Kasi siya yung gusto ko ma-please sa buhay ko. Gusto ko mapasabi siya na I'm proud of you. Yun, ganun. Wala na dapat tayong pakisasasabihin ng mga person na yan. Yan ang goal natin this July. Alright! July 1 na nga pala. Diba? Galing ni Lord. Kasi, may nabasa ako na like parang magkakaroon ka ng recollection sa mga mangyayari, mga gusto mong mangyari. Gusto ko sana siya isulat, pero sabi ko tinatamad ako. So, I'll make a video about it.
Hindi ko naman to plain na ano, like sobrang na-overwhelm lang ako dun sa tinuro ni Lord sa Bible na binasa ko kanina. Tapos napashare ako bigla. Pero at some point, naging recollection na nga siya. So, Lord, thank you kasi kahit tinatamad ako ginawa, ikaw na mismo yung gumawa ng paraan. And the one thing I've noticed is that I'm really smiling a lot lately. Like, as in OA. Like, gusto na lang akong ngingiti, ganyan. Mahirap pa rin yung buhay, that's for sure. May struggles. Actually, ang bigat nga ng struggles ko ngayon, hindi mo na lang talaga mahahalata. Kasi lagi na ako nakangiti. Pinapasaya ako ni Lord. Ano talaga, ano kapag pinupunan ni Lord ng joy yung puso mo? Ala, 50 minutes na siya. What am I doing? What am I doing? Wala lang. Just grateful. Just grateful talaga. Napapayap talaga ako. Yapper talaga ako kapag ganito. Kaya miss my tata kasi sa kanya talaga ako nagyayap. But anyways, life must go on. If I don't have him, I have my camera naman. I have the Lord naman who always listens to me. Pero yun lang, parang nakakalungkot lang na wala kang napapag-share ng ganitong intimate moments. Kasi, yun nga, pag may nararamdaman ako emotions, malungkot, masaya, grateful, ganyan. Talagang, pag na-share mo siya sa isang tao, nagkakaroon kayo ng deeper understanding sa isa't isa. Pero, one good thing about him kasi talaga kaya enjoy ako mag-share sa kanya is hinahayaan niya lang ako magsalita. Like, pag kasi sa ibang tao ka nang i-share, parang ang dami mong gustong sabihin, pero hindi mo matapos-tapos yung gusto mong sabihin. Kasi they always have something to say din talaga. Kaya siguro dapat mag-video na lang ako palagi. Hindi, I'm not saying na it's wrong naman kasi we always have something to learn din naman about other people. Pero, minsan talaga, sarap mag-yap lang, no? Minsan na sarap magsalita lang na magsalita. Sarap na hindi mo na masyadong pag-iisipan kung nakaka-offend ka ba, hindi ka magiging sobrang conscious, ganyan-ganyan. Sarap lang sa pakiramdam ng ganun. So, maybe, God gave me a camera na may magandang audio recording. That's why I can do this. Kahit mahina lang talaga yung boses ko sa totoong buhay, binigyan niya ako ng phone na kayang, kahit walang mic, makinig ako kahit nasa malayo ako. Na-observe ko siya. Sabi ko talagang pangit talaga ng camera ko. Pero lagi ko sinasabi, gusto ko mag-vlog. Gusto ko mag-vlog talaga. Gusto ko mag-reels. Maybe because, yun nga, marami nga akong TikTok videos. Marami rin akong mga parang in-upload na highlights dun sa Facebook ko. So, hindi ko na kasi talaga kayang balikan kung saan ko pa pinaglalagay. Kasi mahilig ako mag-store ng photos. Pero hindi ko na maalala kung saan ko sila ni-store. So, na-realize ko na, oo nga, i-upload ko na nga lang naman. So, I can get back to those memories, to those times. Kasi, it makes me happy. It makes me proud of myself. It makes me, like, I'm gaining something naman pala. I'm learning something naman pala. I'm improving naman pala. Kasi parang nako-compare mo yung, ganito ako, dati ganito ako yun. Or kapag malungkot ka, just go back to the times when you were happy. Kasi maaalala mo na blessed ka pa rin. Na although may mga downsides, may mga shortcomings, may hirap na bagay. You're still blessed kasi these things happens to your life naman talaga. It's just a season of cleansing. It's just a season of pruning, ganyan-ganyan. I really enjoyed this. So maybe God is giving me a sign. Lord, na should I? Lord, should I? Sino manonood? Ako yung manonood. Account ko naman to eh. Gagawin ko naman to for myself eh. And for you, Lord, na rin. Kasi every time na binabalikan ko yung mga nangyayari sa buhay ko, nabiblessed ako. Nagiging grateful ako. Tapos napapalapit ako sa Lord kasi who won't? Kapag nakikita mo yung magagandang bagay sa buhay mo, hindi ka ba mas mapapalapit sa Lord kasi grateful ka?
So, that's the purpose. That's gonna be my purpose. So, if maging consistent siguro ako, or mag-upload ako na maraming kung ano-ano pa, anek-anek pa dyan sa social media. Tama. Hindi ko na titingnan kung sino makakapanood. Hindi ko na titingnan kung maganda ba yung pagkaka-edit ko. Pero syempre, sabi nga ni Lord, every do with all your can, with all your might. With all your might nga ba yan? Hindi ko talaga makuha yung, hindi ko talaga magaling mag-memorize ang person na. Basta, gawin mo yung best mo palagi sa lahat ng gagawin mo. So that will glorify Him. Don't do things half-hearted. Which is what I'm doing at my work. Pero, this July, babawi ako sa work. I'm already blessed na may work ako. Na maganda. Somehow, na joke lang, maganda naman talaga environment. I just need to look at it on the right way, on the right light. Kasi, yun nga, kung mag-focus talaga ako sa hindi magagandang mangyayari sa akin, I'm just gonna be trapped, I'm just gonna be sad, just gonna be disappointed over and over again. Pero marami naman talagang positive sides na pwede kong tingnan, tulad ng avail kami palagi, most of the time. May times na queuing, pero most of the time talaga avail kami. And, ang dami kong mga trabaho na sobrang saya kasama, makukulit sila. They won't let you get bored talaga. So, I'm just really blessed. Sobrang blessed din ako sa TL and GL namin sa work kasi sobrang bait nila, sobrang understanding nila, sobrang giving nila, thoughtful, ganyan. Especially sa TL ko. Kasi, she's really trying her best to understand everyone, hindi lang ako, everyone. Nakikita ko paano siya nag-effort, ganyan. So, I'm really blessed. Marami talagang shortcomings, pero they're still there. Yung fact na nakapasa ako doon. I think it's God's will, it's God's calling. So, I'm just gonna be happy about it. And do my best din. Give my best din. Not because may gusto ko mag-gain, but because that is an extension of the blessings that I receive. I'm just gonna do that. I'm gonna do things because I'm already blessed. So, isn't it better? Isn't it great to bless others then? Gonna give my best sa mga customers ko. Bigyan sila ng patience and understanding kahit sinisigaw-sigaw nila. Hindi para mag-run. Pero, yun nga. I'm just gonna do my part. Ang dami kong nasabi. Nasa Book of Jonah lang talaga ang person na ito. Tatawa kasi kapag pinasok ko talaga yung vlogging, feeling ko, matayang ligaw ako, pati yung manunood. Pero feeling ko naman talaga, feeling ko lang to, ina-assume ko lang to. Yung mga tao rin naman out there na masayang napapanood ako. Kasi I can recall naman, may times din naman talaga na pag nagstay ako sa isang lugar, nag-e-enjoy naman makinig sa akin yung nakakausap ko. Ata? Not sure. Or maybe they're just, hindi na mahalaga yan. Hindi na para mag-overthink. If siguro may time si Papa, sure ako papanoorin niya to kasi love niya ako. Tapos hindi niya pinanood, no? Pero okay lang yun. Pero I know out there, the right person talaga. Baka may matutunan din sila, may ma-realize din sila, may ma-recognize din sila. If maybe. Someday. Or bukas, or mamaya. Wait, sakto na natin ng 1 hour. Let me just flex my babies. Chicken! This is my chicken. She's very sweet. Joke lang yung sweet. Pero hindi, sweet din siya. Pero mas ma-attitude kasi siya. Pero sweet din siya. Lagi niya nga ako ginigising eh. Pag nakikita niyo medyo hindi magandang tulog ng isang person, dahil kay chicken yan. Gusto niya kasi lagi ng baby time eh. Pero pag may camera, ganun talaga. Pinatski! Ang hirap palapitin ni Peanut. Binabantayan niya kasi yung something na lumabas kanina. Ayun na. Ayan, sakto 1 hour. Yes, Peanut, I'll let you do the closing.
And this is my sweetest. As in sweetest. Sweetest cat. Yung tipong kahit yapusin mo lang siya magdamag, okay lang sa kanya. Tsaka kahit anong pwesto, basta yapos mo siya, okay lang sa kanya. Lalaki siya. So, bye-bye!